Yes, mga igala, may buntag ka na itong tanan. Welcome din sa itong panangguban sa itong tulumanog usapang agrikultura. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga igala, no? Anyways, mga igala, kamusta? Kamusta mo diha, no? Okay pa ba ta diha, no? Anyways, karong buntag ato gyapon isgutan, no? Ang mga hisgutanan, no, sa natad sa atong agrikultura. But anyways, kamusta ang panahon ninyo diha karon, no? Kay medyo wala kayo ko touch, no? Kay kita naman mo sa likod, no? Kuan ko karon, no? Naka-enclose ko karon. Ayun ako diri sulod sa usa ka hotel, no? Karong taknaan, no? Para sa usa ka seminar, no? Nga gipangunahan sa Department of Health, mga ka-agri. Anyways, mga ka-agri, no? Una ta mo aginod sa unahan, no? Aron masayran nato, no, kung usa atong mga dapat pangandaman. Ato unang sayron ang ato ang weather report pinagi sa ato ang DOST Pag-asa. So mao to mga ka-agri, no, ang ato ang lakat sa panahon, no, karong adlaw, no. Anyways, I hope okay tatanan din na karon, no, sa gawas, no, atong weather kaya lang, no, pero ang kuan ako, no, akong balita mga ka-agri kay kuan, no, patay inita gid sa gawas, no, labi nagmaudto, sugod na mga alas 10, alas 12. Nako, so ingat-ingat lang ta, no. Although expect yapon ta, no, nga naay mga isolated rain showers or thunderstorms may gala, no, magabi man, no, or depende sa panahon pod, depende pod sa adlaw pod, no. So magdala lang gyapon tagpayong, no. And of course, para depende sa init, no, ganung mga mini fan, kuan na siya, gamit kay ng mini fan jud mga kuan ay lang to sang Giso Life kay mahal man to, katong mga mini fan lang mo kunin mo kay iga nga jud, no. Anyways, mga ka-agri, no, dinhita sa atong unang dinhita, no, atong pasadahan ang atong unang balita karong buntagan, no, sa natin sa itong agrikultura kung asa kailangan kahinay sa internet dire. Hinay akong data dire sulod sa kwarto ba. Kailangan gid ha. To sang kanon. Ayan. Na din hino. Anyways, mga kuano kay dito na ni kay sa Metro Manila karon mga ka-agri, no. Unsa naman taon ni hinay mi noon. Dahil lang yun mga ka-agri. Sa Metro Manila kinasugdan na nila tong kadiwan ng Pangulo, bigas for all, kung wala ko nagkamali ha. Ano sa mo to? Sa to, okay nara. Kaning bigas ng 40 kilo of sa well-milled rice may ganana sa mga pampublikong merkado diha sa kauluhan, no. Kunasa tanan basahon nilang balita mga igala, no. Kunasa ilahan ng gikan, no, kahinay sa internet jud, no. Makita na karon mga igal, no, pipila ka karon sa mga pampublikong merkado sa Metro Manila, no, ang nagabaligyan na og tag 40 pesos nga kada kilo sa bugas mga igal, no. Isip ko ano mga igal, no, parte sa department sa initiative mga igal sa Department of Agriculture nationwide mga igal para makahatag og kaning affordable or abot kaya nga bugas mga igal, no, options, no, para sa mga konsumante mga igal, no, para makuha nila ni mga igal, no, ilang matubag ni, no, norm somehow masolusyonan, no, ang kaning mahal na presyo sa bugas mga igal, no, especially padulong na ang Christmas season mga igal, no. Kini kuno isipag tamod, no, sa direktiba ni Agriculture Secretary Francisco Pichu Laurel Jr. mga igala. So kung asa karon mga igala ilahan ang gipakusgan, no, ang Rice for All program mga igala na launching sa kadiwa ng Pangulo, Rice for All kiosks sa major markets diya sa Metro Manila karong sugod kagahapong adlaw, December 5, no. Sumala pa ni kan mga igala, no, ni Secretary Chu Laurel mga igala. We plan to expand this program to other parts of the country where prices of rice remain high. Naghapoy mga tag-60 mga ka-agri, no. Mga sakuan, normal na tag-60 dira sa may sari-sari store, mo patong pamagina sila, no. Pero nagpunta sa tag 50, 55.
para masiguradong smooth ang implementation mga igala, gilibot no nilang Assistant Secretary Genevieve Guevara o Arnel de Mesa ang mga pipila ka mga pampublikong merkado sa kauluhan mga igala. Ang kadiwa ng Pangulo mga igala, available ni siya no. Lagi maabot ni sa Davao region no. Available siya sa Kamuning Market, Guadalupe Market, New Las Piñas City Public Market, Pasay City Public Market, o kaning mga kiosk mga nag-operate gikan alas 8 sa buntag no hangtod alas 5 sa hapon no, Martes hangtod Sabado. Mura na po nitong sa una tong sa NFA kato ni taas ang time nga ni taas ang presyo sa bugas mga higala. Anyways mga higala, sumala ni ni Asik Guevara mga higala no. Atong i-quote na lang, natutuwa kami na yung stall natin magbibenta ng 40 pesos. Hindi lang siya ang nag-carry ng 40 pesos, halos lahat dito sila ay nag-carry ng 40 pesos. Makikita talaga natin na kapag sinabi natin na magbibenta ng mura ay talaga namang may epekto at sumusunod din sila sa mababang presyo. Sumala pa usab ni mga higala, ni Asik Guevara, dugang niya, quote po na to, may mga na-identify sila na spaces where we can put up the kiosks na kailangan din natin ng storage, lalo na kung LRT, MRT, kung naman sa MRT, akyat mo pa yung bigas, medyo maraming kailangan na preparations. Okay, mo yan target mga igal na MRT, LRT. So, mauna mga ka-agree no, unta maabot na diri sa Davao no, kay para katila tagtag 40 kilo sa bugas. Ako sa tinud lang ambot ng surugod sa palengke pod. Pero unta no, naapay tag 40 kilo to 45, maski 45 pwede na sa kuha. Pero sa kuha pwede na mahala na ko 50 gani. Pero about itong mga nagsweldo lang minimum wage, plus pakauno nimo pila ka tao, 3-4, di ba? So hopefully mabot yun na siya diri no sa ato diri sa Dakbayan pod para kan no kay apil po betas nagkon po ba no na naglisod po no na sa kalisod kit kamahal sa mga palaliton karon no. Anyways, may gala sa tong pagbalik no atong hisgutan ni usa ka magtutudlo no nga do na po passion pod no sa pag-umano. Actually gani siya mga ka-agree no, usa siya ka awardee sa Young Farmers Challenge niya tong 2021 ug hantod karon no, tungod siyang passion pod no, naghalo ang passion niya sa pagtudlo o passion niya sa pag-uma. Target niya nga mahimong learning site no for agriculture no, para sa pagtanom og kining durian. Kung kinsa na siya sa atong pagbalik, uman lang sa mga importante pa inumdum ning atong sibianan. Yes mga igala, balik kita diri sa itong panaguban sa itong tulumanong usapang agrikultura karong atak na ang mga igala no, atong makastorya no, usa na pod no sa mga successful young farmers mga igala sa tuwa sa Davao region no, kung asa nahimo ni siyang YFC Provincial Award din niya itong 2021 no, para sa iyang iyang negosyong 3K Durian Orchard. Kung saan pa ning 3K Durian Orchard, kung saan ba nakapainggan nyo siya, anong kaning gisulod nga negosyo. Ana sa itong pikas linya mga ka-agree no, ang tag-iya sa 3K Durian in charge Orchard. Sorry naman ko niya, naku nabasahan ko. Walay lain mga igala, si Sir Kidmar Narido. Yes sir, mayong buntag. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong usapang agrikultura. Alright, so may buntag usab kanimo sa atong mga listeners. So, ang 3K Durian Tropical Fruits Farming, 3K gikan kini sa permirong pa sa among pangalan. Kidmar, Adrian o Likid. Okay. So kini nga mong nag-focus kini sa mangustin o durian production labi na sa puyat variety. Kini nagapanghinaot usab na mamahimong usa ka learning site pinagi usab sa tabang sa Department of Agriculture ATI na tanang interesado sa durian farming mo mamahimo na dito magtuon sa amoa. Ikan sa proseso sa pagpahiluna sa nursery,
pag-atiman sa tanom o hangtod sa pagpamunga o pag-harvest nini. Nagilayo na mong mapakita ang best o good practices aron guro ang abilidad o sustainability sa durian. Okay. Anyways, Sir Kidmer, karusa ka nagsugod aning nga negosyo? Kini nagsugod nga atong 2021 panahon ni nagpahigayon ang Department of Agriculture sa programa nga Young Farmers Challenge. Ang among luna nga nasa Tambubong Baguio District kaniadto sa Kabakan Yuta nga walay tanom o gigamit lamang kini nga sagingan sa usa ka kompanya usab diri sa Davao. Pero karon nahimo na kining plantasyon o durian orchard na puno kayo sa potensyal. Unsay nakaauhag nimo sir nga kani imong gisulod nga enterprise, no? Nag-auhag kana ko nga sudlon kining durian farming tungod sa akong nakita nga potential ni iniisip usa ka money maker plan. Base usab kini sa kasinatian sa akong gidikanan, diin ang among pagpanguma mao'y nagkasuporta sa among pamilya o nakapahuman sa akong pag-eskwela. Kini nga mga rason naghatag og inspirasyon o paglaom na ang durian farming usa ka promising nga negosyo. So sir, may I know sir, may I know sir kung unsa imong natapos na degree? Ako nakahuman og Bachelor of Secondary Education. I am really a teacher by profession. So pare-pareha data sir pero lahi. Pero ikaw sir nag-mo gi-practice ang teaching gid sir, no? Sa pagkakaroon sa ako ka associate professor sa usa sa dako nga universidad diri sa ato ang region sa Davao. Okay. So pro engage gyapon sa farming, no, bisag nakay day job, no, kaning pagiging magtutudlo. Yes sir. Pero sir, mga tanong ko sir ba so din mo nagsuga 2021 and then 2024 na karon, no, unsa kadako ang tabang sa imo sa YFC? Okay sir, sa tinuod lang si dako kaayo ang tabang sa YFC program. Kundi ang ilang financial support nga akong nadawat na imong startup capital alang niining expansion sa among agri-enterprise. O mas napalig-on usab ang akong determinasyon kay aduna ko'y responsibilidad nga dili masayang ang gihatag na suporta sa gobyerno. Dugang pa pinagi sa YFC nakadawat ko og trainings o nagdawat usab nako ang mga oportunidad nga maka-avail sa ginatawag natong ACPC Kaya Loan Program. Diin nakapalit usab ako og isa ka sakyanan nga dako kay tabang sa logistical aspect sa maong negosyo. Kini nga mga benepisyo naghatag og momentum aron mas mapalambo ang akong durian production. So dako gid ay siya og ano. Anyway sir, sa karon sir, no, dali lang gid sir. Nadiri sir, kumusta na ang enterprise nimo karon, no? Sukad nga nahimo kang YFC awardee niya tong 2021. Okay. Pagkahuman nga nahimong usa ka YFC awardee 2021 sir, nakasinabi ang among negosyo og pag-uswag sa production og sales. Dunay daghang bag-ong partners, markets og linkages og mabati nako ang suporta sa mga stakeholders na malipayon sila nga nagtan-aw nga dunay mga batan-on, apil na ko niini nga nagapadayon sa agrikultura bisan adunay trabaho sa gawas niini. Nahingpit usab nako nga magpadasig ang ubang young professional nga sudlan usab ang pagpanguma ug dili kalimitan kini bisan unsa pa ang ilang naabot nga profesyon. Nasabtan nako nga dili kinahanglan nga maghulat pa sa pagretiro aron magsugod sa pag-agrikultura. Pwede natong sabayon ang magpanarbaho ug uban pang responsibilidad kung adunay oportunidad nga sama niini like the YFC program. So anyway sir, kuya gid sir, no, kay murag kaning nakaya gini mo pagsabayan ng trabaho o kuan ba, no, that's amazing sir ba nga kuan, no, nakay passion for teaching and mas labaw nga nakay passion for agriculture. So no, anyway sir, sa pagkakaroon ba sir, padayon ba gihapon nagatabang sa inyo ang kuan, ang tawagan ni ang DA? Yes sir. Nagapadayon gihapon ang ilang pagtabang o pagsuporta na kung ano na kami mga pangutana, no, andam ang focal person, secretariat
o nagahanyag isab sila og mga trainings ug seminars. Sa tinod lang sir, bago lang naka-appeal ko sa Regional YFC Summit nga naghisgot bahing sa basic accounting, record keeping for non-accountants o good manufacturing practices. Dugang panini sir, ang DA na nag-facilitate sa mga programa dito sa Expo nga naka-appeal ako sa MAFBEX, sa WOFEX, sa Christmas Bazaar. Diin nagpakita namo ang among mga produkto o nakahigayon kami makakita og mga potential nga mga markets o customer. Anyway, sir, balikan ko to yung gisong kaganiya. Nakatutok ang inyong variety sa puyat. Ano po ba mo target na maka-contribute mo for the exportation padulong sa China? Sa tinuod lang sir, isip kami, usa kami sa mga supplier po sa mga exporters nato. So ubay-ubay po ang among nahatod na supply sa mga exporters nato sir. So nag-export na gid ay mo sir, no? So mo di ay nga inyong push karon is mahimo na mong learning site for agriculture sa kuan. So taas dako na imong naabot gid ay sir, no? From 2021 hangtod karon dili na lang ka more on sa pagpanguma. Target na po di mo nga mag-share sa inyong good agricultural practices sa ubang mga mag-uuma. Yes, sir. Okay, passion man na to ang teaching, sir. Kung gusto yung sustainability sa pagpangumay, labi na sa durian, atong gahinan yun ang edukasyon. So, very nice to hear that, sir, no, nga murag willing mo kamo no mismo no nga mo gahin og oras para sa uban, sir, no, para mas mudaghan pod ang mag-produce og durian diri sa tuwa sa Davao region. Opo, sir. So, kung nagkamali, sir, dira ba ka sa may Yusef Mintal nagtudlo? Dili sa dito sa University of Mindanao. Naging part-timer lang sa Yusef. Okay. Naman sila agriculture diya sa may Mintal, di ba? So, I assume. Yes, sir. Anyway, sir, unsa yung mensahe sa ato ang mga kapwa nga mga batan-on, sir, sama nimo nga kuyaw kayo og passion, na passion sa agrikultura, napoy passion pod sa pagtudlo. Okay, sige. Alang sa mga kabatanunan, susama na ako, ilabi na usab sa mga young professional. Ang agrikultura, dili lang usa ka maayong negosyo. Kiniusab usa ka haligi sa ekonomiya ug pagpanginabuhi. Nindot ug naikwarta ang pagpanguma. Ug pinaagi sa teknolohiya sama sa social media, mahimo natong makuha ang daghang oportunidad. Ako mismo nakadiskubre sa YFC pinaagi sa Facebook page. O kini nagbag-o sa akong pananaw sa agrikultura. Sa mga young professionals, pwede natong gamiton ang atong income isip usa ka kapital aron makasugod sa agriculture ventures nato. Dili nato hulaton ang panahon nga moretiro kita. Kung pwede sugdan dayon nato kung adunay oportunidad. Ang pagpanguma mao ang pundasyon sa atong pagkaon ug ekonomiya. Kung bisan unsa pa man atong naabot nga profesyon, dili nato kalimtan ang kaimportante niini. Magtinabangay kita nga mapalambo ang agrikultura alang sa kayuhan sa atong komunidad o nasod. Kana lang, sir. Okay, with that, Sir Kidmar, no, daghang salamat sa time nga imong gigahin diri sa mga sa Radyo Pilipinas, no, and I hope daghan kag ma-encourage, no, especially sa mga estudyante nga musulod sa kaning natad sa agrikultura kay kasama sa mingingon mao kini ang haligi sa to ekonomiya o especially sa to ang food security diri sa nasod. Daghang salamat, sir, may buntag. Daghang salamat, sir. Okay, mao to mga igalan, no, mga ka-agree, si Sir Kidmar Narido, ang 2021 YFC Provincial Awardee sa Department of Agriculture. Anyways, mga ka-agree, balik ito man lang sa mga importante pa inumdum ni atong Sibianan. Yes, mga igala, balik kita diri sa itong panaguban. Sa tutulungan ng usapang agrikultura, kauban ninyo Armando Feniquito, mga igal, no? So, mo itong mga igala, no? Kaganiya ito ang na-interview si Sir Kidmar Narido, no? Kidmar Narido, no? Ang YFC Provincial Awardee diri sa Davao City na siya, no? And karon, no? Nindot iyang mga gi-share, no? And of course, ang dili ginato makuan, no, professional siya, no, he is a young professional, no, and at the same time mga ka-agree
usa pud siya ka mag-uuman no, isa niya no, nagyapon niyang passion sa pag-uma, nagyapon nang iyang passion no sa pagtudlo. Karon mga higala no, as part sa iyang advocacy, iya na pong itudlo no ang iyang mga naibawaan no. So dili siya dalo no. And isa pud mga ka-agree no, gusto po niya managan po ng mga durian farmers din sa tuwa sa Davao region no. Okay, tungod gusto niya mahimong learning site for agriculture mga ka-agree no. Sa pamaagi kung unsa ang mga good agricultural practices para maka-export po sila sa China no. So isa po siya sa mga supplier po sa mga exporters po kaning padulong China no. Kaning puyat man tulang concentration mga ka-agree. So anyways no, good job Sir Prof mo siya, Professor Kidmar Narido no, para sa iyang negosyo na 3K durian orchard no, dahil sa may Baguio district ba na daghan mag durian mga dito sa tuang laing balita mga kala namiki naman sa tuang laing balita mga kala kung nasa no ang Department of Agriculture High Value Crops Development Program mga higala sa Department of Agriculture no nagpaigayon na og kaning vegetable derby diri sa Davao City no, particular na diha sa may kuan no barang sa Makatabo Farm, Carmen Baguio District. Diri sa Davao City Baguio District po na to gibanggit no kung asa no, doon ay 5 ka mga participating na seed companies para ma-showcase no ang kanang lahi-lahi nga vegetable varieties mga higala no. So pipila ni mga higala ang Pilipinas Kaneko Seeds, Allied Botanical Corporation, Seedwork Company, Ramgo International Corporation ug East West Seed Company mga higala. So napo yung mga chemical company partners pod nga ning salmot pod no. Nanadra mga higala ang Enviroscope Synergy Incorporated, Backfill Planters Fertilizer Corporation ug ang Aldi's Incorporated mga kagri no. So sumala pa ni DA11 no, Regional Technical Director for Operations Marian Constantino. Kani siya mga higala, healthy competition isa sa mga seed companies no. Pinagi sila mga vegetable varieties no. Pinagi sa pagpili kung sa mga best varieties no. May choice sa mga farmers kung saan mas nindot nga itanom no. Pinagi sila na sila better production, may gala silang quality products o pwede sila makademand og better market o reasonable price no. So mo na siya mga ka-agree no ang ato ang kuano nahimong usa ni vegetable derby diha sa kuano diha sa tawag gani diha sa Makatabo Farm sa Baguio District no, Barangay Carmen Baguio District. Anyways, mao na ang kuan nato no. Well, katong primero na to nga balita gani may balikan na to no. So, well, unta gid no nag yung mga barato na bugas mga higala kay mo ba is mga indication mga higala no kung mutaas o mababa ang inflation mga higala kay medyo ni taas ba daw nga to ang November inflation ba daw no, sumala pa sa Bangko Sentral ng Pilipinas pero wala pa nako natin buok nabasa mga ka-agree kung unsa ang factor no sa high inflation na 2.5% mga higala. So di mo kasabot gud kay grabe kay ka economic mga higala. Inflation increase due mainly to higher food inflation increased due mainly to higher food inflation no. Vegetable and fish inflation turned positive in November as weather disturbances adversely affected mo dito mga higala no. Na yung mga sunod na bagyo nga pagsulod no. So mo na ang kanso ang daghang mga areas dito sa Luzon even sa Visayas mga higala no naapektuhan sa maong bagyo no. Nadra mga higala noon by contrast ang rice inflation daw ming hinay no due to ongoing harvest season no. Pero katulagin ko nagyapon ako tong mabalikan na pud nako tong kon bang gibabaan ng taripa sa mga imported rice ba pero mag naisahan na pud ng gobyerno mo gito kung kon gid ba no. So anyways mga higala no, the latest inflation outrun is consistent with the BSP's assessment that inflation will continue to trend close to the low end of the 2 to 4% government target range in
the near term, the BSP will consider the latest inflation and GDP outturns and other key data as its coming monetary policy meeting on December 19 to 2024. So, 2.5% ang gitaas sa to ang November. No, gikan sa 2.4 sa Milabay nga Oktubre. So, well, di na to naman ko na mahulog muna ka ng ginatawag na force majeure tong bagyo mga higala, no? Kay mao na nga kuan jud, no? So, isa gina sa factor po naman ay mga kuan, no? Naman ay mga alternatives, no, daghang mga tabang, no, nga or interventions na ginahatag nga to ang Department of Agriculture mahila. Actually mga higal sa tinudlan nagapaningkamot pud atong Department of Agriculture na ma-stabilize nga to ang supply sa pagkaon, no, kay mao ginatong kan, no, mo tugingon ni kuno mo ganang gina iawhag sa tong mga mga kabatan-unan, no, nga mo engage gyud sa agrikultura kay kuan na, no, kabalo na ta, no, mo na foundation, no, para ma-stabilize ang ato ang pagkaon, no. So, well, dagan-dagan naman po ma-interview, no, pero how about ko itong mo appeal sa Young Farmers Challenge, no, nga makakuha og grant. Actually, daghan naman po og mga kwan po, no, daghan po og mga grants po na ginahatag. Pwede siguro na to na ikuan sa DTI. So, mangutan na ta kung nabay nga ng DTI kimrag na sila ato tong IRIP ba, kung hindi ko makon mag-part gyapon sa PRDP, napoy other pod sa DAR, no, mga agrarian reforms beneficiaries, no, pwede na nato na ikon or sa kuan mga scholarship sama sa ATI, no, so napoy sa CFIDP, no, Coconut Farmers Development Industry Plan, no, pwede nato na diha, no, or sa co-op, no, o sa CDA basig na pa na diha, no. So mo pud nam problema pud, no, actually sigutan nato ng about sa CDA mga ka-agree, no, kay kuan po na, no, isa na sa mga kuan nato, no, isa po na sa tong tan-awon nga possibility, no, nga mo lagi to giningon nila declining daw ang age sa mga members sa farmers cooperatives, not just nilang diri sa Davao region but also sa laing kuan, no, sa laing lugar diri sa Pilipinas, no. So mo na to ang kuno, no, hisgutan. Mas nindot pud na nato mga hisgutan pud ng ubang po mga factors pud mga ka-agri aron nga natay makahuna-una ta ba unsa na to pag-strategize, no. Tabangan po nato ang gobyerno unsa ang pag-strategize, no, nga mahimot ang sustainable, no, especially sa food security, no, achieve na to ang sustainability ana, no. Well, daghan na tayong interview diri even sa organic farming, no. Hinahinay na po ato nang nakuha no, nindot po tong mga topic po, no. Anyways, may gala one of these days we will replay, no, para sa inyohang kuno para sa ato ang kasayuran po, no, about organic farming, no. Daghan-daghan po tag na share ato po, no, nga mga champions, no, sa organic farming, no, nga nakaingon nga naay kwarta mas mudako imong income sa organic farming, no, kay ninara dira sa imong palibot, no. Ang imuha lang ana is for you to know how to use technology, no, para ma-convert na nimo na siya, no, and which is kuan na siya mga higala pinaka say tawagan na gani mga higala mas efficient siya, cost efficient, no, kay ikaw mismo magbuhat sa imuhang mga inputs, no. Ikaw mismo ang magbuhat sa mga fertilizers, no. Magpalit ka one time lang, mahal lagi ang makina pero pila ka years po nimo siya gamiton, no. Mo na siya ang isa sa mga kuan, no, nato sa tawagan ni organic farming. Anyways, mga ka-agri, wala tayo igong oras hantod sunod na usab, no, di sa tungtulumanong usapang agrikultura. Kauban ninyo Armando Fenekito may galahang sunod na usab. Daghang salamat ug may buntag mo sunod na ang Radyo Pilipinas News Nationwide.